ba did you expect this number, this huge number po? Una-una, para po ako nabunutan ng tinik. Kaya nagutom po ako ngayong gabi. Hindi pa ako nagapunan. Dito po ako sa paborito ko, Sangyup. Salamat. Salamat po sa ating mga kababayan sa inyong tiwala. Salamat sa Panginoon, sa mga kababayan ko Pilipino. Salamat sa inyong suporta at tiwala. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Ang hirap po ng kampanya. Kumbaga, sariling sikap po. Hindi na po katulad dati na yung midterm ng 2019, nandiyan po si dating Pangulong Duterte. Ito po, kanya-kanyang sariling sikap po talaga ito. And of course, maraming salamat rin po kay sa aking inspiration si former President Duterte sa tiwala. At alam nyo, hindi po siya nakikialam ever since kung paano po kami magtrabaho. Isa lang po pinaalala niya sa akin nung naging senador po ako ng 2019. Sabi niya, hindi ako makikialam sa'yo. Gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Hindi ka magkakamali. At unahin ko po yung interest ng Pilipino. Unahin ko po yung interest ng bayan. Hindi ka magkakamali. God is good. God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. With all humility and sincerity, maraming salamat po sa mga kababayan nating Pilipino sa tiwala. At sir, nabanggit nyo nga po yung nakaraang halalan, kayo po ay nasa administration pa noon. How would you compare yung halalan ngayon, na ngayon kayo po ay nasa opposition, as compared dun sa previous po? Mahirap po ngayon dahil halos wala kaming kanya-kanya kaming tulungan sa motorcade, kami nila Senator Bato, yung mga kasamahan ko sa Duterte. Sariling sikap talaga ito. Nag-organize kami ng mga rallies, organize kami ng mga motorcade, nagtutulungan po kami. Maraming salamat rin sa mga kasamahan ko sa Duterte sa pakikipagtulungan sa nalampasan natin itong kampanya. Mahirap po, ang hirap. Uphill climb, pero sipag. Sinipagan ko lang talaga. Ako naman po, malaking bagay po ito sa akin dahil ito po yung performance rating bilang isang incumbent senator. Diyan mo makikita kung nagtrabaho ka ba for the past 6 years. Ito yung paghuhusga sa amin bilang re-electionist kung nagtrabaho kami. At masaya po ako sa inyong suporta at tiwala. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Sipag, magmamalasakit at more serbisyo po ang iaalay ko sa inyo sa susunod na taon. At unahin ko yung mga programang makakatulong sa mga mahihirap nating kababayan. Ilalapit ko po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung sa serbisyo medikal. Ano specifically, sir, yung mga priority po ninyo sa inyong second and last term? Unang-una, health. Health. Tututukan ko po ang health. Hirap po magkasakit. And of course, itong PhilHealth. Hindi ko kayo titigilan. Mabantayan ko kayo. Sabi ko nga, sobra-sobra yung pondo ninyo. Ang PhilHealth po ay para sa health yan. Hindi po negosyo yan. Insurance po yan na meron tayong masasandalan ng ating mga kababayan. Pera ng taong bayan yan. Kantas yan sa sahod. Tututukan ko po itong PhilHealth. And of course, gusto kong ilapit pa yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Of course, nandiyan naman po yung Malasakit Center. Batas naman po yan. Yung mga specialty center, super health center. Importante rito, maabot po ng ating mga kababayan. Huwag natin pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Dapat walang politika sa pagtulong. Siguro, una sa lahat, Senator Go, yung pong mga nakakasama nyo po ngayon sa top 12, meron po mga pangalan dyan na ikinagulat nyo na pumasok pa ho dun sa first top 12 rankings? Unang-una, magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Zen, Sir Adrian, sa inyo dyan, no? Nagulat po ako, medyo marami rin pong nagulat. May personal assessment, gusto na po ng Pilipino na trabaho yung mga pinili nila. Siguro ayaw nila ng gulo, ayaw nila yung gusto nilang nagtatrabaho yung mga leader na pinili nila. So, maybe mensahe po ito na we should buckle down to work. Trabaho muna tayo. Yan po inaasahan ng Pilipino sa atin, trabaho. Kaya po tayo narito para magtrabaho at magserbisyo sa ating mga kababayan. Senator, si Zen po ito, so yung lumalabas sa partial and unofficial, halong-halo. Kumbaga, may admin, of course, PDP laban, and also liberal, dating liberal. How do you think will this affect yung dynamics within the Senate?
in the next 3 years? Hindi ko pa po masasabi sa ngayon, no? Dahil ano pa ako, I was surprised sa naging outcome. So, yung mga hindi inakala, yung ranking, so that remains to be seen in the next coming days. Kung ano yung mga alignment, political alignment in the next few days. Pero Senator, these are people naman you think that you can work with? Wala po. Of course, nakatrabaho ko na po lahat yan. Almost all of them. Lahat yung nandiyan dyan. Even assuming, no, si Senator Dante Marcoleta, nakatrabaho ko na rin po yan sa Commission on Appointments. Lahat yan, Senator Kiko, Senator Erwin, halos lahat po yan nandiyan dyan. Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, naging Senate President rin po namin. At of course, Senator Aimee, Senator Pia, Senator Lito Lapid, sa trabaho. Hindi niyo po ako problema dahil talagang trabaho lang po ako. Serbisyo lang po ako. I'm the least of your problem. Kung sipagan lang, trabaho tayo araw-araw. Wala po akong pili sa oras. In fact, nung 2019, after my proclamation, instead na kumain po ako sa restaurant, sa hotel, pumunta po ako sa nasunugan sa Caloocan. Doon po ako nakipag-budal fight para makihalubilo at makatulong sa ating mga kababayan. Ulitin ko lang po, sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang ialay ko sa ating mga kababayang Pilipino. Senator Go, yung mga nakasama nyo po sa kampanya na iba na medyo nasa baba po, wala po sa Magic 12, nakausap nyo na po ba? Hindi ko pa nakakausap dahil talagang para ako nabunutan ng tinik a few minutes ago lang po dahil doon lang natin nakita yung unofficial partial results at pakasalamat rin po ako sa mga kasama natin na talagang naghirap rin po pawis, hirap rin po ang pinagdaanan. Pareho po kami, parang ping-pong yung buhay namin ng kampanya, nandito, takbo na naman doon. Ako po'y nalulungkot rin po, no, sa ibang mga kasamahan ko. Pero Diyos lang po nakakalam. Lahat naman po'y Diyos lang po. Una-una, papasalamat rin po ako sa Panginoon sa tulong sa amin. Yung pag-angat din ni Senator Go ahead, Amy Eden. Marcos at ni Camille Villar ay ano po ang inyong masasabi dyan? Nakatulong ba yung mga huling pagsama nila sa inyo? Actually, just recently, 2 nights ago, adapt po sila ng PDP laban. And siguro malaking bagay rin po yung endorsement ni VP Inday Sara sa kanilang pag-angat. Old names naman po yan, Marcos, Villar. Ako, ini-expect ko na rin si Congresswoman Camille na mananalo. Dahil umaangat na rin po yung trajectory niya, talagang paangat na rin po. Hindi, Beck, gusto ko lang itanong kay Senator kung nakausap na ba niya si Pangulong Duterte para ipaalam itong developments? Actually, inaantay po ni former Executive Secretary Miguel Dea yung balita. Siya po nagbabalita dahil wala po kaming access. Meron na po access legal at yung immediate family. Sila lang po pwedeng makausap. At of course, no, yung anak niya, si Kiki, at yung common law wife na si Ma'am Hanilet, na pwedeng mag-relay ng mensahe. At I'm sure magiging masaya po siya sa naging resulta dahil kahit paano meron pong 3 sa kanyang kapartido na inendorso po na mananalo. Assuming mananalo nga kami kung sa based on partial result. Ayoko munang pangunahan. Dahil, Senator, yung sa mga surveys, lagi kayong nasa taas, ano ba yung nakikita nyo siguro nag-work talaga sa strategy po ninyo? Actually, sinipagan ko lang talaga. Alam naman po ng Pilipino kung sino nagtatrabaho. Alam ng Pilipino kung sino yung nagmamalasakit sa kanila. Kaya, with all sincerity, patuloy po akong magsiservisyo sa inyo lahat. God is good, God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba.
Salamat po sa mga kababayan nating Pilipino. Salamat sa tiwala, salamat sa suporta. Hindi ko po sasayangin.